This is our turkey stew. Gusto ko lang siyang ito, mukha lang siyang legs ng manok, pero sa wings pa yan actually. Okay. Malaki, no? Malaki. The term lang na farm siya sa ayaw magutom, hindi ba dapat ganun talaga yung purpose ng farm? I believe so. Talagang yan yung pinopromote ko. Kasi nga, di ba, nakakalungkot isipin na may mga nadidinig tayong mga farmers nagugutom, walang pambili ng bigas, hindi makabili ng ulam. Sabi ko, ba't hindi kayo makapagtanim ng pwede nyong kainin all throughout the year? Dapat kayo, as a farmer, nandyan ang lupa, masipag lang kayo, hindi kayo magugutom. Paano po ba yung background niyo? Was this always been your passion? Nako, matatawa ka kasi ang background ko is behavioral science. When I started farming, matindi pala yung relasyon ng dalawa. Why? Because, not just people, yung tao lang ang may behavior. Hindi, na-realize ko, plants, animals, and insects, they have behavior. And nakatulong yun sa akin. Kasi like insects, ay isipin mo, bakit kaya tong insekto na to lagi dun at dun pumupunta? Yung mga insect pests na tinatawag na ang paborito na ng kainin ay halimbawa talong. O sabi ko, ano ba yung meron sa talong? Kulay violet, pag ang bulaklak niya, yellow. So anong dapat ilagay? So naglagay ako ng herb na iba yung amoy. Yeah. Basil, may basil na color violet. Apa. So nagtanim ako noon. Yeah. So tong insekto na to, pupunta siya doon sa field kasi alam niya doon yung kainan niya. Tapos maaamoy niya or mapupunta siya bigla doon sa basil. So tatawag yan ng mga tropa niyang insekto. Yeah. Tropa peeps, batch tayo dito kasi hindi na ito yung talungan. Yes. So they do have behaviors. May specific season kung kailan sila nagme-mate. May specific season kung kailan sila talagang nakita mo dumadami. Even plants, minsan may isa akong plant na I think frustrated ako dun sa aming tumutubong vine ng pepper, black pepper. Dadaanan ko yun lagi eh. Ang tagal niya mamunga. So one time, sabi ko, ikaw, malapit ka ng mategi. Nakita mo yung puno na yan. Yung meron akong tiranim na katabi niya eh. Ganyan ang gagawin ko sa'yo. Pag hindi ka pa nabuga, apparently, it worked. Pagkatapos kumain, muli kaming naglibot ni Ma'am Lea sa kanyang farm. At dito ko napansin ang isang klase ng sili na ngayon ko lang nakita. Ang variety nito ay Hawaiian chilies. Hawaiian, Kala mo, hindi masyadong maanghang, pero Yun yung, nadali ako nito eh. maanghang, may kick. So, tinigman ko siyang ganyan, parang, Ang sarap i-process na gawin. yeah. Wow. Tapos ayan, marami po kayong flowers. Oo, to attract the pollinators. Alam ko kasi ito kinakain din eh. Magulang na din siya pero... Nagalit yung muscles ko doon. Kundol, patola, upot kalabasa, at saka meron pa labanos mustasa. Meron tayong sili. Meron din tayong mga gulay na napita sa food forest ni Ma'am Lea. Dahil dyan, naisip kong pagsamahin ang mga ito para maghain ng isang putahe na gigising sa ating panlasa. Yan ay kung kakasaka sa anghang nito. Magaganda yung klase nila ng talong and iba-blanch lang natin siya. Meron din tayong nakuhang magagandang okra at sitaw. Sama ko na rin. At habang niluluto natin yung ating ibang gulay, gagawa tayo ng masarap na i-partner dyan. Chili sauce. Meron tayong nakitang kakaibang sili sa kanila, yung kanilang Hawaiian chilies. Well, hindi siya kamukha nung siling haba natin, hindi rin kamukha nung labuyo. So, very unique yung shape niya. And then yung anghang niya. Green pa lang to pero maangas na. Bagay na bagay sa chili sauce na iniisip natin. So, what we'll do is that we'll process this, blender natin. Kung meron kayong food processor or may tiyaga na mano-manuhin itong hiwain, by all means, pwede. Haluan natin ang pula. Bawang. And para mas madali nating ma-blend, lagyan lang natin ng liquid.
which is yung suka ang ilalagay din natin eventually. Pero dito ko na sinama. Igigisa na lang natin mamaya yan, pero dito man tayo sa gulay. And of course, yung mga talbos natin. So meron tayo dito talbos ng kamote at saka kangkong. Isama ang talbos ng kamote at kangkong sa mga pinakuluan nating okra, sitaw, at talong. And for our chili sauce, be very generous with your oil. And meron tayo dito yung rest back at talagang magpapasarap din sa chili sauce natin. Luya, kahit hindi pa mainit yung pan natin, pwede na natin silang ilagay. Yung ating chop na kamatis. And yung ating garlic. So igigisa lang natin to hanggang bumango. Lumabas na yung amoy nila and medyo maluto na yung ating luya. Saka natin ilalagay yung ating puree ng sili. So yan, nakikita na natin. Dahil ini-infuse natin yung oil with garlic and ginger na nilagay natin, kaya nilagay ko siya ng hindi pa mainit yung oil. So yan, nakikita ninyo medyo parang lumalapot na siya, nadudurog na yung ating bawang at saka kamatis. Pwede na natin isunod yung ating pureed na chilies. Medyo caution lang po na once na nilagay nyo to doon sa ating mantika, na yung fumes na lalabas dito, medyo makakaubo sa mga taong makakamoy. So, i-consider natin yon kapag magluluto tayo kunyari sa mga closed spaces like condominiums. Baka maireklamo kayo. Nag-aalisan silang lahat. And ngayon, isi-season ko na rin siya with our soy sauce. Challenging part lang dito is of course yung pag-chop ng mga ingredients. But basically, it takes a long time bago maluto, bago matapos yung buong proseso ng paggawa ng chili sauce. So more or less yung ganito karami, I'd say mga at least an hour para totaling magsama-sama yung flavors niya. So mamaya-maya babalikan natin to kapag medyo nag-reduce na, saka natin dadagdagan ng mga pampalasa kagaya ng asukal. So yan, meron tayo mga at least 30 minutes na pinakukuluan itong ating sauce. And at this point, pwede na natin ilagay yung ating asukal. Kung medyo bitin kayo dun sa asim niya, pwede nyo pa siyang dagdagan ng suka, pero ako, okay na sa akin. So, dito na tayo sa sugar. And more soy sauce.